Juliana Mendez, a loving single mom to her 10-year-old daughter, Francine, got pregnant accidentally when she was 17 by her ex-boyfriend, Jason. When she told him about her being pregnant, he quickly broke up with her and left the country and never helped her with her child. She was disowned by her own parents when they found out about her pregnancy and learned to be independent at such a young age for her baby. Lived in a small apartment with her ex-best friend that embarrassed her in its birthday party. While looking in the employment section of the newspaper, the job vacancy for a secretarial position was what interested her. Secretarial position in Monteverde Corporation, the most successful company around the globe and has 1,000 branches worldwide. The unbeatable company, everyone says, because of its strong connections worldwide. She passed the initial interview and the assessment, but will she be able to pass the final interview with the CEO? Ethan Maxwell Monteverde, the oozing hot and handsome CEO of Monteverde Corporation that every girl is drooling for and every guy's insecurity. Will Juliana be able to pass in the company, or will she also pass in his heart? Will she be able to change the Playboy CEO? What will happen if Maxwell found out that Juliana has a 10-year-old daughter? Will he kick her out of his life, or will he father the child that's not his? Han? Halos hindi ko alam ang sasabihin ko kay Jason. Nandito kami sa park na tintambayan namin lagi after school. Nasa first year college ako at Jason naman nasa third year college na. Varsity siya ng tennis dito sa school namin. Kanina pang nanlalamig ang kamay ko dahil hindi ko alam. Paano ko sasabihin sa kanya ang sinabi ng doktor kanina sa akin? What is it, hon? Gusto mo na bang umuwi? Umayos ako ng upo at tinarap ko siya. Huminga ako ng malalim bago ko sinalubong ang mga tingin niya. Buntis ako. 3 weeks. Halata ang gulat sa mukha niya pero wala akong makitang saya ni katiting man lang. It is pure shock and disappointment. Shit, hindi magandang biro yan, Juliana. I am not joking, Jason. Galing ako sa doktor kanina katulad ng gusto mo. Magpa-check up ako sa OB para makapag-take ako ng pills. Kaso lumabas na positive ang pregnancy test ko. Paliwanag ko habang nakayoko. Hinahayaang tumulo mga luha ko. Shit, Juliana. Alam mo bang papatayin tayo pareho ng magulang natin? Lalo na ng magulang ko. Alam mong polis ang tatay ko, papatayin ako ni Papa. Sorry, pareho naman natin ginusto to eh. Ang gusto ko, ligaya, hindi responsibilidad, Juliana. Ipalaglag mo yan kung ayaw mo maghiwalay tayo. Buwisit sa buhay. He said and left me sitting here on the grass. I just cried hanggang sa kumalma ko. Sorry baby, don't worry, mamahalin ka ni mommy ha. Baka nagulat lang si daddy mo. Pagkausap ko sa 3 linggo kong tiyan. Pag-uwi ko sa bahay, dumiretso ako ng kwarto at nagpahinga. Kinabukasan, kakausapin ko sana ulit sa Jason. Ang kaso nakita ko may kahilikan siya sa may gym na isang cheerleader. Jason? Gulat na saad ko sa nakikita ko. They are making out. Layas, tapos na tayo, kadiri ka. Sabi niya at inakbay ng babaeng naka-make out nga nito at nainiwan ako dito. I was once again left alone and crying. Alam ko ang masama sa buntis ang umiyak, pero ito lang way ko para ilabas yung sakit. Pagkatapos ng klase ko, naglakad na lang ako pa uwi. Gusto ko muna mag-isip-isip. Gusto ko munang mapag-isa. Iniisip ko rin paano ko sasabihin sa magulang ko na buntis ako. Tama sa Jason. Papatayin kaming pareho ng magulang namin. Sobra ako nahihiya. Lalo kay kuya dahil siya nagpapaaral sa akin. Tapos ganito lang ang mangyayari. Pagka-uwi ko ng bahay, isang malutong na sampal ang agad na sumalubong sa akin. Gulat kong tinignan ng tatay ko na sampal ang sinulubong sa akin. Kitang-kita kong galit sa mga mukha nila. Namumula sila sa galit. Pa, wag na wag mo akong tatawaging papa. Wala akong anak na disgrasyada. Juliana naman, yan bang isusukli mo sa kuya mo na naghihirap magtrabaho sa abroad para lang matustusan ang pag-aaral mo? Napakawalang kwenta mong bata ka. Paano nila nalaman? Hindi na mahalaga kung paano namin nalaman. Bullshit kang bata ka. Wala ka nang binigay sa amin kundi problema. Problema. Pati kuya mo nagpapakahirap sa abroad, binigyan mo ng problema? Ayan ang mga gamit mo. Lumayas ka sa pamamahay na to, nakakahiya kang bata ka. Bakit ka ba namin naging anak? Kahihiyan ka sa pamilya natin. Simula ngayon, buhayin mo yung nasa sinapupunan mong mag-isa. Wag na wag ka magpapakita sa bahay na to kahit kailan. Lumayas ka. Wala kaming anak na disgrasyada. Halos sipain na nila ako palabas ng bahay. Nakakaya sa mga kapitbahay dahil naging sentro ang pamilya namin ng chismisan dahil sa kahiyang dinala ko. Ang pagbubuntis ko. Nang pagsaraduhan nila ako ng pintuan at gate ng bahay namin, sakto naman dumaan ang isa kong kaklase na si Maddie.
Juliana, oh my gosh, what happened to you? Ilak ako ng iyak habang pinupulot ang mga damit kong nagkalat dahil binato ni Papa ang bag ko dito sa kalsada. Anak, kapit lang ha. Kaya niya ni Mommy to. Ikaw na lang ang lakas ko. Did your parents disown you? Oh my gosh, do you wanna come with me? Hindi na, Maddie. Ayoko makaabala pa ng ibang tao. I'm alone in my apartment. You can stay there. I don't know if the chismis in school is true, but I want you and your baby safe. But is a school? Sino nagpapakalat? Jason, I just heard it when someone asked bakit kayo nag-break and he said, you're pregnant with another guy? Natahimik ako dahil sa kasinungalingan ni Jason. Siya tong nakabuntis sa akin, tas ako ang gagawing malandi at sisiraan? Wala akong ibang choice kundi ang sumama kay Maddie. Wala naman ako ibang tutuluyan at siya ang nagmamagandang loob. Nakapag-desisyon din akong mag-drop na lang since wala naman ako makukuhang tuition dahil panigurado susuluhin na ng magulang kong pera na pinapadala ni Kuya dahil nga wala naman na silang pag-aaralin. Ilang buwan na rin akong naninirahan kay Maddie. Ako na lang gumagawa ng gawaing bahay sa apartment niya. Di naman niya ako pinapahirapan. Sinusuklian ko rin ang kabaitan niya. Nag-try ako maghanap ng trabaho at napasok sa isang fast food restaurant. Napag-alaman ko rin nag-migrate na sa US si Jason. Talagang tinakbuhan na ako ng gago. Noong nasa 7 months ng tiyan ko, bigla ako naka-receive ng tawag galing kay Kuya. Biglang nalamig ang kamay ko. Kinakabahang sinagot ang tawag. Hindi pa ba sapat ang ginawa ni Maddie ngayong araw? Lord, I don't need someone's anger tonight. I've had enough. Akala ko totoong mabait si Maddie. Naghihintay lang pala siya ng kaarawan niya para ibalita sa mga kabatch naming buntis ako at ipakita ang video ng mga magulang kong tinataboy ako palabas ng bahay at ang paglilinis ko ng apartment niya. Ginamit lang pala niya ako para ibuli sa huli. I can still hear the people's laugh back in their house. People calling me disgrasyada at pinagtatawanan ako na walang mararating sa buhay. Kuya? Kinakabahan kong pagsagot. Juliana Mendez, bakit di mo sinabi sa akin? Para akong binuhusan ng tubig na may yelo sa tanong ni Kuya. Ang alin? Na magkakaroon na ako ng pamangkin. Nalaman ko pa kay Diana. Bumisita raw sila mama doon at sinabing tinaboy ka nila dahil buntis ka. Nasaan ka? Sino nag-aalaga sa'yo? Kamusta ang pamangkin ko? Kuya, sorry. Alam ko naman eh. I'm such a big disappointment. Yan ang wag mong iisipin. Disappointment ka para kay mama at papa? So be it, but not for me. You're still my baby sister. Ang kinaka-disappoint namin ni Diana, bakit di mo sinabi sa amin? Eh di sana kay Diana ko pinadala yung tuition mo. Eh di sana hindi mo kailangan mag-drop out. Nasaan ka? Ipapasundo kita kay Diana. Doon ka muna sa kanya makikituloy. Ayoko, Kuya. Baka malaman nila mama. No, no one will know. Diana will protect you and hide you from our parents hanggang sa umuwi ako. Kaya ba sis? 2 years. Will you wait for Kuya after 2 years? Kukunin kita pagka uwi ko dyan. Kuya, Juliana, tell me where you are. Ipapasundo kita agad sa ate Diana mo. Eh, hindi ko alam. Open the GPS of your phone. Juliana, nag-aalala ako sa'yo. Pati na sa pamangkin ko. Mamaya kung ano pang mangyari sa inyo eh. Lagi naman pong open yung GPS ko. I have messaged Diana. Sa sunod, ang gusto ko si Kuya ang unang makakaalam. Ako na lang pamilya mo at hindi ko kayo tatalikuran. Proud ako sa'yo kasi pinili mong buhay sa sinapupunan mo. Imbes na ipalaglag yan. Nakaka-proud ka sa part na, yon sis. Proud ako sa'yo, okay? Lagi mong tatandaan yan. Ako na ang susustento sa inyo ng anak mo. Kami ni Diana ang aalalay sa'yo. Kami ang pamilya mo. Tayong tatlo lang magpipinsang buo. Tayong magtutulungan, okay? Sorry talaga, Kuya. Hindi ko po sinasadya. Umiiyak pa rin ako habang hinihimas ang tiyan kong malaki na. Having a blessing is not something to be sorry about, okay? Basta nandito kami ni Diana para sa'yo at sa pamangkin namin. Opo. Mahal na mahal ka ni Kuya, Juliana. Salamat sa lahat-lahat, Kuya. Babawi po ako. Don't say that. Be healthy and strong for your baby. Pambawi mo na yun sa akin. I will always be here. Tell me if Diana is there, she's around your area na daw. Bigla ako nakakita ng ilaw na sasakyan. May babaeng tumatakbo papunta sa akin. Insan! Ate Diana is here na, Kuya. Oh my gosh, ang pretty mong pregi. Sana all. Sabi niya, kaya kahit papaano napangiti na ako. Kalog si Ate Diana, and she can lighten your mood. Diana, ikaw nang bahala kay Juliana, ha? Ingatan mo, kundi papalitan mong baby niya. Gago ka talaga, Kuya. Wala ngang jowa eh. Iingatan ko sila, wala akong pamalit.
The phone call end at sinamahan ako ni Ate Diana. Kunin ang mga gamit ko sa apartment ni Maddie. Umuwi kami sa bahay nila. Sinilubong kami nila Tita Emily at Tito Joseph. Oh my gosh, Iha. Tita, Tito, sorry po. Alam ko po pati kayo disappointed sa akin. Huwag mong sasabihin yan. Your parents doesn't know any of your struggles. We will help you, Iha. We're family. Yun ang nakaka-disappoint. The way they disown you, their only daughter. I am disappointed at my sister, pero ikaw, blessing ka and the kid in your womb is a blessing to all of us, okay? Smile na, Juliana. Masama sa buntis ang umiiyak. Kung ayaw ng papa mo maging lolo ng baby mo, aba, willing akong ispoil ng first apo ko. Sabi ni Tito Joseph, kaya napangiti ako. They welcome me in their house at pinagpahinga sa isang room na prepare nila para sa akin. At kapag bibisita sila mama at papa, nilalabas ako ni Ate Diana, dinadala sa mall or sa kondo niya. Kuya went home when he heard na kabuwanan ko na. Nag-leave siya for 2 months at doon umuwi kila Tito Joseph para mabantayan ako. And he's even with me while I was giving birth to my baby girl. Hindi siya nagpakita sa parents namin. Wala silang alam na nandito si Kuya sa Pinas for 2 months. Kapag bibisita sila, pumupunta kami ni Kuya sa kondo niya. Doon magpapalipas at nilalaro ang anak ko. Nang bumalik siya sa US, si Titi Emily, Tito Joseph at Ate Diana ang nagsilbing pamilya namin ng anak ko. Si Francine. Mommy! Francine, nagpapahinga po sila lolo at lola sa kwarto. Bakit ang lakas ng boses mo, anak? Lumapit ako sa 10 taong gulang kong anak na si Francine. Nandito kasi siya sa sala, gumagawa ng assignments niya habang kumakain ng cookies na binake ni Tita Emily. Kasi nag-call si Tito sa phone mo, tapos ako kinausap niya kasi you're washing the dishes po. Ano sabi ni Tito? Uuwi na raw po siya. Di na siya mag-extend sa US. Tapos we will live with Tito na daw po, Mommy. Yung sinabi ni Kuya noon na 2 years, hindi na sunod yon dahil pinag-extend siya ng company niya. He also extended kasi sabi niya, nasa maayos naman daw kami mag-ina at gusto niyang makaipon para sa pag-aaral ko ulit at ni Francine. Sabi ko naman kahit si Francine na lang at magtatrabaho din ako ulit. Pinatigan nila ako sa pagtatrabaho. Sila ang nagsusustento sa aming mag-ina. Pati mga gamit ni Francine ng baby pa siya hanggang ngayon. Sila Tita Emily, Tito Joseph, Ate Diana at Kuya ang bumibili. Alagaan ko lang daw ng mabuti si Francine, pambayad na raw yun sa kanila. Namatay na rin ang magulang namin ni Kuya nung kinder si Francine. Nang hingi ako ng tawad ang kaso, nila hanggang sa kabilang buhay yung galit nila sa akin. Pero lagi ko silang dinadalaw at pinagdarasal. Pinakilala ko rin sila bilang lolo at lola kay Francine. Magmula 5 years old si Francine, nagsimula na rin siyang magtanong about sa daddy niya. Hindi ko siya masagot noon dahil ayokong saktan siya. Pero nung mag 10 years old siya, nag-promise ako sa kanya. Nasasabihin ko na yung totoo sa kanya. Umiyak siya pero sandali lang at buti na intindihan niya yung nangyari sa akin. Sabi nga nila, Tita, maharata mong anak ko si Francine dahil kamukhang kamukha ko at manang-mana sa akin. Buti raw ako naging kamukha at kaugali. Baka naman kung ano-ano na naman ang pinapabili mong pasalubong kay Tito. Hindi po, Mommy. Kasi po sabi mo hindi dito mag-ipon kasi para sa duties ko. Sabi niya habang kumakain ng cookies. Very good naman ang baby girl. Tapos ka na ba sa assignments mo? Opo, Mommy. Papacheck ko po sa'yo kasi kapag sinabi mong tama, di perfect yung assignments ko. She grew up na malaking tiwala sa akin. Kahit sinabi ko sa kanyang di ako nakatapos sa pag-aaral, parang wala lang sa kanya at sa akin pa rin pinapacheck yung mga assignments niya. Kasi kung matalino daw siya, meaning daw, matalino rin ako kasi akong mommy niya. Napakaswerte ko na siya ang anak ko dahil super thoughtful niya at never niyang kinahiya na ako yung mommy niya. Kaya lalong gusto kong bumalik sa pagtatrabaho. Para mas nalo siya maging proud sa akin, ako nagtataguyod sa kanya. Si Kuya naman, nagtayo sila ni Ate Diana ng business dahil mahilig sila pareho sa kape, kaya nagtayo sila ng coffee shop. Tumutulong si Tita Emily sa pagbibake ng mga pastries. Si Ate Diana ang namamahala sa coffee shop na yon. Minsan, sinasama niya si Francine. Kapag walang pasok ito, tumutulong din ako kapag weekends. Wow, ang galing naman ng baby ni Mommy. Tama lahat ng answers mo. Dahil dyan, gusto mo pumunta ng coffee shop? Opo, Mommy. Please. Ligpit mo na yung mga gamit mo. Ilagay mo na yan sa bag mo, ha? Magbibihis lang po si Mommy. Okay, Mommy. Sabi niya at nagsimulang nagbitin na yung mga gamit niya. At ako na may pumunta sa kwarto namin at nagbihis. Wala naman siyang pasok bukas eh. Pinapagawa ko lang sa kanyang assignments niya kaagad para ma-enjoy niyang weekends niya. Nagbihis ako ng simpleng pantalon at shirt, sneaker na white para komportableng gumalaw-galaw at makatulong sa coffee shop.
Oh, narinig namin ang excited na baby. Opo, niyaya ko po kasing pumunta sa coffee shop. Kaya pala excited na excited tulungan si mommy mag-cashier. Yes po, kasi ang galing-galing ni mommy magpipindot. Lola, wow, sige na, ingat kayo. Umalis na kami ni Francine at pumunta sa coffee shop. Agad niyang binati yung mga empleyadong nandito at magilo din nila siyang binati. Nakakarinig ako na masayang pretty baby. Tita! Tumakbo siya at yumakap kay Ate Diana nung lumabas to sa office niya. Tutulong ka ulit kay mommy mag-cashier? Opo, tapos na kasi ang assignments ko eh. Very good naman ang baby girl namin. Sige na, wag pasaway kay mommy ha? Opo, she said at nag-proceed na kami sa cashier.